For details on today's weather forecast, we have weather frontliner Alvin Pura. Lagi may panahon para sa atin joining us. Alvin, okay, anong forecast para sa Metro Manila sa araw na ito and for the next 2 days? Yes, Lord. Yung Metro Manila po ay malayo naman sa ating binabantayang bagyong Mirasol. Kung mapapansin nyo, kahapon is maulap yung panahon natin at nagpapatuloy yan hanggang ngayong araw na ito. Hanggang bukas po. Medyo nakikita naman natin na sumisilip yung ating araw pero mas maulap yung panahon natin kaysa nakasanayan. And then any time of the day, pataas po yung ating chance ng pagulan. So any time of the day, pwede po tayong makaranas ng mga minsan may hinang pagulan at if ever meron tayong thunderstorms. Malalakas na pagulan po yan na may mga kasamang pagkulog at pagkidlat. If ever thunderstorms po yung ating mga pagulan, yan po yung ating biglang buhos ng mga pagulan na posible pong magpaba in a short period of time. So mag-ready po tayo sa mga ganyang klaseng pagulan, lalong-lalo na if ever hapon at gabi yan madalas nangyayari, and then nagpapabaha po yan, especially sa mga low-lying areas and nagdudulot pa ng matinding traffic. Yun po yung kapagtayan natin dito sa Metro Manila. Bukas, kapag mas mataas na po itong bagyong Mirasol, ganun pa rin po yung ating panahon dahil meron tayong habagat or southwest monsoon na inigilan dito. Yun po yung nagpapaulan dito sa mga areas na malayo sa mismong bagyong Mirasol. Yung ating concentration ng malalakas na pagulan due sa bagyong Mirasol ay nandito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon and some portions ng extreme Northern Luzon. Bukas, habang umakyat po yan, ako-concentrate na lamang po dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, yung ating mga pagulan. Pero yung western section ng Luzon, including Metro Manila, meron pa rin po tayong mga cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Coming this weekend, mas malayo na po o bukas nga ng umaga is posibleng nakalabas na ng ating PAR itong si Mirasol. So significantly, by Friday hanggang weekend, magiging maliwalas na ang panahon natin dito sa Metro Manila. But then, meron tayong binabantayang panibagong bagyo sa labas ng PAR. By weekend, malayo pa naman po yan sa ating landmass o kalupaan. Wala pa po yung direktang epekto sa atin. Pero posibleng bukas is makapasok na yan ang ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay mabibigyan ng local name na NANDO. Yes, Lord? Sa September 21, Alvin, ewan ko, umabot na daw yung hanggang doon yung forecast mo. Pero maraming interesado kasi maraming tao na nasa outdoors sa September 21st, both sa magkabilang panig ng lungsod ng Kamaynilaan. Alvin, siguro may ibibigay ka ba sa amin ng mga forecast? Yes, Lord. Tinanong na rin ako niyan kagabi ni Ma'am Ses about September 21. Yan nga is darating na weekend. Yun nga, nakalabas na ang bagyong Mirasol niyan sa ating bansa. Wala na po yung direktang epekto sa atin. Samantalang ito namang panibagong bagyo is malayo pa sa ating landmass at hindi pa yan natin nakikita maka-apekto sa atin by then or by weekend. So, generally, fair weather naman po tayo in most parts ng Metro Manila. Maganda po ang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali. Pero then again, by afternoon, mas nagiging cloudy yung ating skies and then possible po yung ating mga thunderstorms. So yun po yung ating mga paghahandaan, yung mga afternoon showers na thunderstorms. Normal po yung nangyayari kung wala pong weather system na nakaka-apekto sa atin at this time of the year. Lloyd? Alvin, yun namang La Nina, kailan natin kaya ito maramdaman at ilang buwan natin siyang maramdaman if ever, and how intense will the rains be during those times? Okay, meron tayong La Nina alert nga sa Pag-asa. So meron tayong level ng pagbabantay ng La Nina from Pag-asa. Start dyan is yung La Nina Watch, if ever merong chance na ng La Nina. And then, after po ng La Nina Watch, meron tayong La Nina alert, which is yung nakataas ngayon. After ng La Nina alert is yung occurrence na o yung La Nina conditions na. So if ever meron tayong La Nina alert, gaya nga nang nangyayari ngayon, or meron tayong nakataas na La Nina alert, ibig sabihin yan is nasa 70% na ang chance o ang probability na magkaroon tayo ng La Nina occurrence ngayong end of the year. So probably this October hanggang December yung ating inaasahang La Nina situation natin, and then by January, magti-taper down na yan. So, babalik na po tayo sa ating neutral condition. So, pero may effect pa rin po yung La Nina niyan by the time ng January. So, pag meron tayong La Nina, ang implication po niyan is as a climate, above average yung ating rainfall na natatanggap. So, mas marami sa inaasahan. And then, since mas mainit yung ating karagatan dito sa may west, dito sa Pacific Ocean na malapit sa ating bansa, is dumadami rin yung ating bilang ng bagyo na nabubuo o pumapasok sa loob ng ating PAR. Meron tayong La Nina. Sa ngayon, weak La Nina pa naman yung ating inaasahan. But then, kailangan pa rin po natin maghanda at mag-prepare sa mga possible effects nitong ating La Nina this end of the year. Alright. On that note,
Maraming salamat. Laging may panahon para sa atin ang weather frontliner na si Alvin Cura tungkol sa bagyong Mirasol. Nasa Espanyol niyan ay sunflower. Sunflower. Akala ko gaganon kayo. Lagi may panahon para sa'yo. Yun ang ang move ni Alvin, di ba?